Ito yung tanong niya, Brother Toto. Ito yung galing kay Brother Jojo Rondina Noro. No? Ang question niya is about obedience to the Ten Commandments and the Holy Spirit. Aha. So ang tanong niya ay papaano po ang context ng pagsunod sa 10 utos ay udyok ng Holy Spirit? Ha? So inuudyokan daw siya ng Holy Spirit pagsunod sa kautusan ng Diyos. Siyempre kasama yung Ten Commandments. Ang tanong niya, Brother Toto, ay mali po ba ang kanyang ginagawa? Kasi sa paniwala niya at sa kanyang faith naman, and I think he is sincere, no? Gusto niya talagang baluguran ng Panginoon. Kaya lang tanong niya, hindi ba siya nagkakasala o nagkakamali doon sa ginagawa niya dahil gusto niyang paluguran ng Panginoon, gusto niyang paglingkuran ng Panginoon, kaya lang sabi nga niya, eh, kung ang 10 utos naman ang kanyang sinisikap na sundin, hindi ba siya nagkakasala sa Panginoon? Hindi natin kino-condemn yung mga mahal nating kaibigang Adventist if they follow the law, no? Kung feeling at pakiramdam po ninyo, mga kapatid naming Adventist, na hindi na kayo nagkakasala, mas magkakasala nga ang pakiramdam nila eh. Kung sila yung sasaway sa 10 utos. Oo, pero let's go back to what the Bible says kasi yan ang pinaka-safe na reference natin, no, Brother Toto. Ano ba talagang sinasabi ng Bible? Sang-ayon ba ang Panginoon na hanggang ngayon under the New Covenant, tayo mga Christians ay are we obligated to keep the Ten Commandments na alam natin ay hindi na part ng New Covenant ni Christ, kundi part ito ng lumang tipan na sinasabi sa Old Testament sa Hebrews chapter 8 verse 13 na lumipas na. At sinasabi nga ni Paul sa 2 Corinthians 3 na yung nakaukit sa bato na ministry ng kamatayan, nakaukit sa bato, wala ng glory. Yan ang malinaw na turo ng apostol. So kung atin pong i-assess yung pangungusap ngayon sa Bible, kasi Bible-based tayo, ayaw namin naman galing sa amin ang sagot, mga kaibigan. Sa umpisa magandang pakinggan, wow, he's trying to keep the Ten Commandments because gusto niyang ipaglingkuran ng Panginoon. Pero may warning din, Brother Toto, sa Bible, sa Romans chapter 10 verse 2, nung si Paul, sabi niya ang mga Israelites, yung mga Hudyo, mga kababayan niya, ay lagi niya pinapanalangin yung kanyang kababayan na inalisan niya, na ka-religion niya dati. Sabi, ang panalangin ni Paul, sabi niya, ang panalangin ko ay ang desire ng aking puso ay sila'y maligtas. Maligtas, ibig sabihin, hindi pa sila ligtas. Kasi ang pangungusap ni brother, ni Apostle Paul, that they may be saved. Ibig sabihin, hindi pa sila ligtas. Pero sabi niya, pero aking pinapatunayan na meron silang mga pagsisikap sa Diyos. Meron silang zealousness. Meron silang sincerity sa pagsunod sa utos ng Diyos. But, meron siyang but, Brother Toto eh. But it is not according to knowledge. Ito ang nakakaligtaan kung minsan ng iba. Basta nasabi, sumunod ka, kahit yan dapat sundin. Pero sa bagong tipan pala, Brother Toto, meron tayong isa sa alang-alang din. No? Sabi nga dito ni Paul, brothers and sisters, my heart's desire and prayer to God concerning them, mga Jews, Israelites, is for their salvation. Teka, di ba, Brother Toto, sa pananaw, sa standard natin di ba ligtas ng mga Israelites? Kasi unang-una, ang Diyos nila, totoo. Tinawag silang iglesia na nasa ilang. Totoong iglesia sila. Ang Bible nila, totoo. Old Testament, totoo. And they keep the Ten Commandments. Totoo. Di ba? They keep the Ten Commandments. In fact, napaka-zealous nila. Pero sabi ni Paul, may concern siya sa kanila concerning their salvation. Teka, may problema pala. Hindi pala enough yung mag-obey ka sa Ten Commandments na gusto mo. At yung part ng mga Old Covenant law. Kasi nga, si Paul, sabi niya dun sa binasa nating verse sa Romans 10, hindi pa rin sila sigurado sa kaligtasan. Tama ka, Brother Toto, nung sinabi mo, ang law kasi ay binigay hindi para maging matuwid tayo, kundi para i-expose na tayo po ay mga makasalanan.
Yan ang sinabi na narinig natin kay Brother Toto kanina. At ito pa, sa verse 2, I can testify about them that they have a zeal for God. Pinatotohanan ko na sila'y mayroong mga pagmamalasakit sa Diyos. Ibig sabihin, hindi naman minamaliit ni Paul itong mga pagsisikap ng kanyang mga kababayan na mga Hudyo. In fact, ang sabi nga niya, ako nga nakikita ko na masisipag sila sa pagsunod ng kautusan. Kaya lang, ang pagsunod nilang ito ay hindi naaayon sa katotohanan o liwanag. Di ba? Sila'y sincere. Hindi sila nagloloko, hindi sila nagbibiro. Totoo yung kanilang pagsisikap ng pagsunod ng kautusan. No? Pero sabi niya, merong but mga kapatid. Merong but eh. Pero, sa Tagalog, pero, hindi ayon sa tamang pagkakilala. But not according to knowledge. So, Brother Toto, pag ang isang tao pala sincere, nasa pakiramdam niya ay sumusunod siya sa Diyos, pero hindi ayon sa knowledge or hindi ayon sa truth, hindi ayon sa turo ng Diyos. Sabi ni Paul sa 3, since they are ignorant of the righteousness of God and attempted to establish their own righteousness, they have not submitted to God's righteousness. May problema pa pala, Brother Toto, ang mga dating ka-religion ni Apostle Paul na iniwan niya yung mga Judaism, yung Israelites. Sabi niya, totoo, Israelites napakasipag sumunod sa 10 utos niyan. At they are very faithful at maingat na maingat sila. Pero hindi enough pala yun, Brother Toto. I hope our listeners and viewers understand this. Hindi po kami naninira, no? Kasi ito lang talaga sabi ng Bible. Sincerity alone is not enough. Kasi anyone can be sincerely wrong. Kumbaga sinasabi ni Apostle Paul sa atin dito, Brother Toto, no? Ang mga Jews, they keep the 10 Commandments, they keep the law wholeheartedly, sincere, pero they are sincerely wrong. Since they are ignorant of the righteousness of God and attempted to establish their own righteousness. Dalawa pong klase pala ng righteousness ang binabanggit dito ni Apostle Paul, Brother Tot at mga kaibigan. Ano yung dalawang righteousness? Yung righteousness ng Diyos at yung righteousness ng sariling paglilingkod na sincere na mga Israelites o mga Hudyo. They keep the commandment, they keep the 10 Commandments. Yun pala. So, dun sa tanong sa atin na, kung babalikan natin yung tanong sa atin, maganda naman yung tanong kasi ipinapakita niya yung kanyang zealousness. Hindi pa ako nagkakasala kapag ako'y sumunod sa 10 Commandments. Pero, ang tanong sa atin, Brother Toto, ano ba yung object ng obedience mo? Ano ba yung object ng obedience mo? Is it according to the knowledge of God as it is revealed through Christ in the New Covenant or New Testament? Kasi kung titignan natin mga kaibigan sa Bible, di ba, Brother Toto? Ano ba yung ating sinusunod dapat ngayon? We're not part of the Old Covenant na, di ba? We are now part of the New Covenant. At sa New Covenant, ang pina-follow natin po, mga kaibigan, ay yung tinatawag na Law of Christ. Nasa Galatians chapter 6 verse 2 yan. Law of Christ. No? So, ibig sabihin, hindi pala nagiging tama ang ating belief at ang ating obedience. Nakadepende pa rin kung ano ang target o sino ang ino-obey mo. No? Halimbawa, yung utos ng Diyos kay Noah, Brother Toto, magtayo ka ng daong. Utos ng Diyos yun. Ngayon, pag sinunod natin, pwede mo natin sundin ngayon, Brother Toto. Gumawa tayo ng daong ngayon. O kaya, yung utos kay Abraham, na ihandog mo yung panganay na anak. Ihandog mo yung anak, yung bugtong na anak. Gagawin pa ba natin yung akyat tayo sa bundok ng makiling? O kaya, at ihandog natin anak natin?
Yes, since if we take it seriously, utos pa rin ng Diyos yun. Pero ang tanong, utos ba sa iyo yun? Para sa iyo ba yun? At yung object ba ng obedience mo para sa iyo o hindi? Yun lang eh. Yun ang kailangan na maunawaan ng ating mga kaibigan. No? Hindi basta sunod ka na sunod, hindi naman sa iyo pinapautos. Yan. So, napakahalaga po ng object of obedience. Parang faith din. Pag ang object ng faith mo, kahit may faith ka, pakiramdam mo, you are healed, you are good, you are blessed, pero ang target ng faith may false prophet. Ha? Ay false prophet. Yung faith mo value, wala yan. Kahit na ano ka, suicide bomber ka, magtanim ka ng bomba sa katawan mo at sugurin mo yung pasabugin mo yung kaaway mo sa pangalan ng Diyos mo. You have faith to do that, but the problem is, yung object ng faith mo, mali. Saka depende ang pagiging totoo ng faith natin, Brother Toto. At mga kaibigan, kung ang object ng faith mo ay totoo, truth, ganun din po sa obedience. No? Kung lahat pala ng utos ng Diyos susundin mo, di sundin mo si Abraham, ihandog mo rin anak mo. Ha? At sundin mo sila. Pero hindi eh. Meron tayong object ng obedience sa panahon ngayon. We are now under the new covenant. It is the law of Christ. Besides that, mga kaibigan, Brother Toto, si Paul binanggit na natin kanina, binanggit niya magkaiba yung yung spirit tsaka yung letter of the law. Di ba? Meron siyang binabanggit na ang letter ay pumapatay, ang espiritu ay bumubuhay. 2 Corinthians chapter 3 verse 6. He had made us competent to be the ministers of a new covenant. Ang linaw naman po mga kaibigan, Brother Toto. Ministro na tayo, lingkod na tayo ng new covenant. Hindi po new covenant and old covenant. Hindi. Hindi na, wala nang part ang old covenant sa panahon natin. Kundi we are now ministers of the new covenant. Hindi man lang dinagdag and old covenant. Kasi marami kasi ngayon, Brother Toto, ganun pa rin, pinagsasama pa rin yung old and new eh. Pero dito, tayo po mga Kristiyano, ministro na tayo ng bagong tipan, not of the letter. Ano yung tinutukoy niya nitong letter? Ang tinutukoy niya rito, malalaman natin, 10 Commandments. Letter ng 10 Commandments yan. But of the Spirit. Yun talagang principle na talagang pinagmumulan ng 10 Commandments. Sabi dito, for the letter kills, o sa ibang salita, ang 10 Commandments, pumapatay yan. Pero ang Spirit na principle of love na ibinigay ng Panginoon sa atin, nagbibigay buhay. How do we know ng letter kills? Ito po sa verse 7. Now if the ministry that brought death, alam naman siguro ng bawat isa na kung ano yung ibig sabihin ng ministry, Brother Toto. Pag sinabing ministry, paglilingkod. Ang paglilingkod na nagdadala ng kamatayan na inukit sa mga letra sa mga bato, came with glory, came, past tense may glory, past tense na yung glory niya. Nag-fade na yung glory niya. Hindi naman siguro mahirap intindihin ito, Brother Toto. Ito explain ko pagka dito sa sagot tanong sa atin. Magkakasala ba ako nagkamali ba ako pagka sinusunod ko po ang 10 utos sa tulong ng Spirit? Ang sagot pala ni Paul, hindi. Kasi yung 10 Commandments na nakaukit sa bato, fade na ang glory niya. Hindi na pinapasunod ng Diyos. Kaya nga ang tawag yan, ministry that brought death. Papayagan ba ng Diyos, Brother Toto, na Panginoon, gusto kong sundin yung ministry na nagdadala ng kamatayan. Gabayan niyo ako ng Spirit. Pati mo. Ba yun? Na-request mo sa Panginoon, Lord, tulungan niyo ako ng Holy Spirit na sundin ko yung ministry na nagdadala ng kamatayan. Maraming factor pala, no? At ang importante dun sa tanong sa atin ni Brother Jojo Rondina Noro, na sabi niya, pag ako'y na-audyokan ba ng Holy Spirit na sumunod sa kautusan, nagkakasala ba ako? Parang nakita ko may konting conflict doon sa tanong niya kasi lumalabas dito sa ating mga sinabi based on the Bible, hindi ka audyokan ng Holy Spirit na sundin ang 10 Commandments kasi meron ng utos na angkop para sa mga Kristiyano under the New Covenant.
May conflict, eh, kasi yung iba kasi hindi nakikita yung conflict. In fact, kung babasahin natin ang aklat ng Galatians, chapter 5, verse 18, eh, ganito po ang sinasabi mga kaibigan, hindi na po compatible sa New Testament or New Covenant Christians ang pagsunod sa Ten Commandments. Ang sabi po dito, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. So, dalawa lang po pala kaibigan, brother na nagtanong, ang pwedeng pagpilian ng isang Kristiyano at udyok ng Espiritu, hindi pwedeng sabay yung Holy Spirit at yung under the law or keep the Ten Commandments. Hindi pwedeng pagsabayin pala. Hindi kaya i-guide ng Holy Spirit na sundin yung law ang Ten Commandments which is under the law. Sabi kasi, kung ikaw ay pinapatnubayan ng Espiritu, hindi ka papailalim sa kautusan. O ibig sabihin, ang Holy Spirit, doon sa tanong sa atin ni brother, ako ba halimbawa ako inudyukan ng Spirit na sundin ang 10 utos, tingin ko, hindi gagawin ng Holy Spirit yan. Kasi ang linaw dito sa talata, na kung ikaw ay inapatnubayan na ng Spirit, hindi ka na under the law. You are not obligated na sunod pa yung Old Covenant law kasama ng Ten Commandments. No? Pili ka lang kaibigan. Gusto mo bang patnubayan ka ng Holy Spirit? Yan ang piliin mo. Pero hindi mo pwedeng pagsabayin ang gabay ng Holy Spirit at uudyukan ka na sundin ang Ten Commandments na under the law. Kasi kung ikaw ay magpapailalim sa kautusan, therefore wala kang Holy Spirit. Kung may tingin mo may nag-udyok sa iyo na sundin ang Ten Commandments, eh hindi Holy Spirit po yun, kaibigan. Kasi ang linaw dito, magka-opposite po ang being led by the Spirit at under the law. Kaya yung kaisipan natin noon, Brother Toto, na kaya ako nasusunod at sinisikap na sundin ang Ten Commandments kasi sinusunod ko lang yung gabay at guidance ng Holy Spirit. Wala pa sa Bible yun. Hindi pala biblical Hmm. yung ganong pananaw. Kasi nga, sabi ng 5:18 ng Galatians, ilista nyo po, mga kaibigan, para pag-aralan nyo mamaya, pagbulay-bulayan nyo, hindi mo pwedeng po sabihin na you are guided by the Holy Spirit to keep the Ten Commandments kasi they are total opposite. It's either you are led by the Spirit or you are led by the law. Hindi pwede sabay. Yan po ang masasabi natin.